Lucas 17:1. Okay? Ang sabi po rito, it is impossible that no occasion of stumbling block should come, but woe to him through whom they come. Imposible na walang katitisuran po tayo. Pag-aaralan po natin, turning stumbling blocks into stepping stones. Okay, pwede na po tayong maupo. So title po, turning stumbling blocks into stepping stones. Okay? So ano po ba yung stumbling blocks? Sabi po rito, stumbling blocks is a hindrance set before us to stop us from continuing to walk towards our Lord Jesus Christ. So ito po ay isang hadlang para magpatuloy po tayo sa ating paglakad patungo po sa ating pong Panginoon. O ito po ay isang difficulty that prevents us to grow in our faith and earn reward someday. Ito po ay isang mga circumstansya na pipigil po sa atin para hindi po tayo lumago sa ating pong pananampalataya. Para hindi po tayo magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kasi po, nung kung tayo po ay tumanggap sa ating pong Panginoong Jesucristo, whether we like it or not, kasali po tayo sa isang paligsahan. At ang sabi po doon, ito po ay isang race. Alam niyo po ba na yung sa race, di ba pag sa race, may baril po sila, yung hindi ko alam kung ano po tawag po doon. Ang lahat po ay napakarami. At nandun po sila sa starting line. At kapag inilagay po na yung signal para po sila po ay tumakbo, ang lahat po ay tatakbo. Kaya lahat po sila ay tatakbo at ang kanilang goal ay para makarating po sa finish line. Pero hindi po lahat. Habang sila po ay tumatakbo, ang iba po ay nakakaroon ng kapakuran. Ang iba po ay nakakaroon ng mga sakit sa kanilang mga kalamnan. At hindi po lahat ay nakakarating po sa finish line. Kaya wag po tayong pumayag na yung stumbling block patungo po sa ating Panginoong Jesucristo ay pigilan po tayo. Kaya our feeling is the number one stumbling block that will prevent us from continuing to walk towards Jesus Christ. Itong feeling po na ito, itong emotion po na ito po ay matindi. Okay? Kapag tinira ang iyong feeling, lahat ng plano mo, lahat ng magagandang plano mo sa buhay, tingnan mo, biglang guguho, biglang maiiba. Kapag involved na po yung puso, ang ganda, nung mag-shota at mag-shota pa sila, hanggang sila ay nag-asawa, napasukan ng sakit ng kanilang emosyon. Anong nangyari? Yung mga pinalak nila ay maguguho dahil sa stumbling block na masakit sa kanilang kalooban. Ang pakinakauna na dapat matutunan ng isang Kristiyano, huwag siyang magdepende sa kanyang pakiramdam. Huwag. Bakit? Jeremiah 17:9. Ang sabi, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Kapag nagdidepende ka sa iyong pakiramdam, imamanipulate ni Satanas yung iyong pakiramdam. Bibigyan ka ng mga bagay na nakakawalan ng gana. Amen? Bibigyan ka ng sakit ng kalooban. Papunta ka pa lamang sa church, nagpiprepare ka na. Biglang may nakakainis sa iyong bahay na darating at ikay mawawalan ng gana para pumunta. Kasi alam ni Satanas na nagbabase ka ng iyong mga action and decision sa pamamagitan ng iyong damdamin. Higit mas lalo sa lahat, ang pagsunod sa Diyos, ang pananampalataya ay hindi nakabase sa ating pong pakiramdam. Andiyan pa po ba tayo? Yes. So, we must not depend on our emotion because it is deceitfully wicked. Deceitful above all things and desperately wicked. Pero sino ba ang mga tao na madali pong matisod? Sino ba yung mga tao? Number one, those that do not have the light, the Word of God, easily get stumbled or offended. So yung mga tao na wala sa kanila ang kaliwanagan. Di ba pag brown out? Pag brown out ba nakikita po natin yung ating pong dinaraanan? Hindi, walang ilaw eh. So kukuha ka ng ilaw para makita mo yung dinaraanan mo.
Amen? Kasi kung hindi mo makita, baka mamaya may nakahamba lang dyan. So yun yung katitisuran mo, yung mga bagay na nakahamba lang. Kaya yung tao na walang ilaw, ang salita ng Diyos, sigurado isod na siya. Amen? O hindi ko na kailangan yung Biblia. Hindi ko na kailangan. Sabi nung kausap ko, pare-parehos kaikan yan manggagaling kayo sa Manila, manggagaling kayo sa Visayas, manggagaling kayo sa Mindanao. Gusto natin pumunta lahat sa Manila. O sa finance, makikita-kita rin tayo sa Manila. Sabi ko dun sa kausap ko, di ba kapag pupunta ka ng Manila, kailangan mo ng ilaw? Kapag araw, kailangan mo ng sunlight. Kapag gabi, anong kailangan mo? Ilaw ng sasakyan, street lights. Sa gabi ba, pag pupunta ka ng Manila, makakarating ka sa paroroonan mo, walang ilaw? Sabi niya, hindi. Ganun din sa ating spiritual na buhay. Kailangan natin ang salita ng Diyos para nakikita natin na malinaw yung ating pong dinaraanan. Pero tila baga napakabait pa rin. Tila baga hindi kailangan ng salita ng Diyos. Ang akala nila ay tama ang kanilang ginagawa. Proverbs 14:12, may daan akala mo ay tama, ngunit ang dulo nun ay kapahamakan. There is a way which seems right unto a man, but the end thereof is the way of death. So napaka-importante po ng ilaw. Amen? So yun po yung number 1. Mga tao na walang ilaw ang salita ng Diyos, madali silang matisod. Okay? Pangalawa, Christians who may have the Word of God but are rebellious, get easily offended and stumble. So yung mga Kristiyano na mayroon na ng salita ng Diyos, pero may gusto silang gawin at ayaw nilang papigil sa kanilang gustong gawin. Kasi ang salita ng Diyos ay parang hadlang sa kanila. Kaya anong mangyayari? Hosea 49, whoever is wise, let him understand these things. Whoever is discerning, let him know them. For the ways of the Lord are right. The righteous follow His example, but the rebellious stumble in them. Ang paraan ng Panginoon ay tama. Hindi po ito mali. At ito ay magandang example sa mga matutuwid na gusto nilang sundin. Amen. Pero kung ikaw isa kang Kristiyano na tila baga may gusto ka pang gawin sa iyong buhay, tila baga kulang pa. Tila baga gusto mo pang mambabae ng napakarami. Tila baga kulang pa yung ginawa mo nung ikaw ay bata. Amen? Gusto mong makawala doon sa presensya ng Diyos. Anong mangyayari? Ikaw mismo lalabas dahil ayaw mong mapakinggan ang salita ng Diyos. Madali silang matisod. At tinitignan yan, gumagawa ng dahilan para may katitisuran siya, para hindi siya magpatuloy sa Diyos. Siya na mismo gagawa ng kanyang katitisuran Pero scapegoat. The weak and feeble in faith get easily stumbled or offended, especially the young ones in faith. Yung mga bata sa kanilang pananampalataya ay madaling matisod. Amen? Madali pa silang matisod, siyempre bata pa sa pananampalataya. Tila baga, ikukumpara yan sa isang bata, si Sarah, yung baby, okay? Yung 1-year-old, na nag-aaral pa lamang siyang maglakad. So yung 1-year-old na nag-aaral pa lamang maglakad, hindi pa niya perfect yung kanyang paglalakad, hindi pa yan straight. So madadapa siya, pero ang sasabihin mo sa kanya, tumayo ka. So minsan, kailangan alalayan ang mga bata sa ng mga mananampalataya. Amen? Anong sabi po ng Biblia? 1 Corinthians 8:9. But you must see to it that this right of yours does not become a stumbling block for those who are weak. Na ang karapatan mo ay hindi maging stumbling block para sa mga mahihina. Kasi si Apostle Paul ay sabi po niya ay pwede nang kainin ang lahat. Kasi ito ay binasbasan ng Diyos. Pero sa mga para sa kanila, hindi banal ang isang pagkain, ay huwag ka na rin kumain. O para sa kanila, tama yung pagkain at nakasalimuha ka sa kanila, huwag mo na lang tanungin. Kumain ka na rin at baka matisod sila.
So, ibig pong sabihin, yung mga matatanda sa pananampalataya, sa gulang ng pananampalataya, kailangan umalalay sa mga bata o bagong panganak na Kristiyano. Amen? Kasi madali po silang matisod. 4 things from which Christians get offended or stumble. So, 4 na bagay kung saan nai-stumble ang mga Kristiyano. Una, church brethren. Ano ba yung sabi mo, church brethren mo yan? Amen? Number 1 na katitisuran. Amen? Hindi po tayo high and below church. Hindi po tayo. At hindi itinayo ng church, hindi nagtayo ang church, ang Panginoon, ng isang high, hello church. Diba yung pinanggalingan natin, hi, alis na. Diba? Hello, tapos alis na. Walang relationship. Hindi po tayo po ganon. Ang itinayo ng Panginoon, kasama niyang kumain, kasama niyang matulog, kasama niya. Kasama niya for 3 years si Judas. Kasama niya for 3 years si Peter na mabilis magsalita kasi po siya po ay temperamental at impulsive. Kasama niya si Thomas na isang doubting Thomas. Parating na lang nagdududa. Kasama niya si John na isang mapagmahal. So iba-iba ang ugali po ng mga apostoles. Pero kasama niya silang matulog, kasama niya silang kumain, kasama niya sila sa iisang bahay. Ano sa tingin niyo ang pakiramdam ng Panginoon? Ang sabi nila, kapag mag-shota, mag-girlfriend, mag-boyfriend, abay, tinabaga perfect ang lahat. Ito na yun. Yung aking pinakamimidhi, yung aking pinanalangin na ideal man. Ito na yung ideal yan po. Ang mamaya pagbayan sa mga kaibigan, paano mo yung aking yung aking boyfriend? Ang bait-bait niya. Ay, yung girlfriend ko, alam mo, mabago siya parati. Ay, nung tumira na sa isang bubong. Yun ang relationship. Yun ang tunay na relationship. Ano mangyayari ngayon? Abay, si Mrs. pala, hindi marunong magtakip ng toothpaste. Parati na lang, kapag gumamit siya ng toothpaste, hindi niya binabalik yung takip. Eh, si Mr. naman pala, abay, ang lakas ng hilig. Hindi ka makatulog. Ay, si Mr. pala, abay, kapag nagbihis, nagpalit ng damit, o sige, doon, hindi marunong maglagay doon sa lalagyan ng laundry. Amen? Ano mangyayari na yun? Eh, kasi ikaw magtuturuan na ngayon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa isang church, bearing one another. Magpataan kayo. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga apostoles, hanggang kailan po ba kayo pagtitiisan? So, ang tunay na church, amen, dahil galing po tayo sa iba't ibang kultura, sa iba't ibang rehiyon, iba't iba ang pagpapalaki ng ating mga magulang. Kailangan magbataan tayo sa bawat kahinaan ng ating mga kapatid. Pangalawa, at ourself. Okay? Andiyan na? Hindi ko nakikita At ourself. Minsan, natitisod tayo sa ating pong sarili. Ay sa iyong paglalakad bilang isang Kristiyano, hindi naman inaasahan na kamali ka, nadapa ka. Anong ni-instinct o natural na reaksyon ng isang Kristiyano? Hindi na ako karapat-dapat yan. Makasalanan ako. Hindi na ako aakin sa church. Kasi makasalanan ako. Pero may desire ka. May desire ka na balang araw magbago ka. May desire ka na balang araw magamit ka rin ng Diyos. At yung desire na yun, ay grabe yung desire mo. Hindi ka dapat pumayag. Amen? Huwag mong i-condemn yung sarili mo. Kapag ang gusto mo ay paglingkuran ng Diyos, at yun ang desire mo, ibibigay sa iyo ng Diyos yun. Ang pinaka-importante lang ay ang desire. Amen? Yung iba nga, hindi mapatawad ang sarili.
ang number one na dapat mong patawarin ay yung sarili mo kasi hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Andiyan pa po ba tayo? Amen. Pangatlo is hard teaching. Mabigat na katuruan. Okay? Ang Panginoon mismo ang nagbigay po ng example. Nagpakain po siya ng 5,000 lalaki, hindi binibilang ang babae at mga bata. 5,000 men, sabi po ng Biblia, sa pamamagitan ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Amen? Kaya nga, ang tawag sa ating Panginoong Hesukristo, God the Provider. Kaya nagpasalamat siya, nag-multiply, nagkaroon pa ng 12 basket full na sobra na tinapay at isda. Pero 5,000 men pinakain niya. Ano nangyari? Nung napakain po yung mga tao, John 6:25-26. When they have found him on the other side of the sea, they asked him, Rabbi, when did you get here? Jesus replied, truly I tell of you, with certainty you are looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were completely satisfied. So ano nangyari? Nung umalis ng Panginoon, hinahanap nila ang Panginoong Hesus. At nung natagpuan nila, Panginoon, kailan ka pa narito? Sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, hindi nyo ako hinahanap dahil gusto nyo makakita ng tanda, kundi kayo ay kumain at nabusog. At gusto siyang gawin hari. Amen. Gusto siyang itaas dahil sila ay nabusog. Gawin na nating hari ito. Hindi na tayo magtatrabaho. Basta gagawan lamang siya ng isang himala. Kakain na tayo sa pamamagitan ng 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay. Na-discern ng Panginoon na sumusunod lang sila dahil sa pagpapala. Anong ginawa ng Diyos? Sabi niya sa John 6:48-52, I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness and died. This is the bread that comes down from heaven, so that a person may eat it and not die. Sabi ni Jesus Christ, I am the living bread that come down from heaven. If anyone eats this bread, he will live forever. Ako yung tinapay, buhay na tinapay ng buhay. Kung sino man kumain nito, ay hindi na siya mamamatay, kundi mabubuhay siya magpakailanman. And the bread I will give for the life of the world is my flesh. At ang tinapay ng buhay na ibinibigay ko sa mundo ay ang aking katawan. Then the Jews debated angrily with each other, asking, how can this man give us his flesh to eat? Paano itong tao ibibigay yung kanyang katawan para kainin natin? Ano ba itong klaseng taong ito? Gagawin tayong kaliban? Mabigat na katuruan. Anong sumunod po sa verse? Many therefore of his disciples, when they have heard this is an hard saying, who can hear it? When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, does this offend you? Ino-offend ba kayo ng mabigat na katuruan na ito? John 6:66. As a result, many of his disciples turned back and no longer associated with him. Yung 5,000 men, yung mga babae na hindi binilang, yung mga bata, ay tumalikod sa kanya. Yung mga nakakain ng tinapay, nakakita ng himala sa pamamagitan ng 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay, nakalimutan na nila ang himalang iyon at tinalikuran ng Panginoon. Sinadya ng Panginoon na magturo ng mabigat na katuruan kasi discern niya na sila'y sumusunod dahil sa tinapay lamang, dahil sa pagpapala lamang, at hindi dahil talaga sa Kanya. Kaya kapag sumunod tayo sa Diyos, hindi sa magagandang pananalita, hindi dahil sa tinapay, hindi sa pagpapala, hindi maganda yung church, kundi dahil sa ating Panginoong Hesus. Hindi dahil maganda yung music natin, kahit tila baga sungka-sungka yung kanilang, basta naglilingkod tayo sa Diyos. Yun ang purpose po natin. Amen. Amen? Tingnan niyo, masaya tayo. Sila na naglilingkod lang dahil sa pera, sila na naglilingkod lang dahil sa pagpapala, dahil na, yung iba nga, dahil lang sa kagalingan walang kagalingan nakuha. Anong nangyari? Hindi nakuha atin yan.
Hindi naman ako ng pagaling yan eh. Hindi naman na ako yan eh. Hindi naman kami nagbalikan ng aking asawa na matagal na kami naghiwalay. Hindi na ako atin yan. Bakit? Kaya saan ka ba sumunod? Dahil doon? Dahil sa tinapay? Sumusunod tayo dahil sa ating Panginoon na binigay niya ang kanyang buhay. Bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At siya ay nangyong halipin, at siya ay binubog, at siya ay dinurahan, at siya ay pinarusahan, at ginawa niya lahat yun hanggang sa dulo ng kamatayan. Kasi ang sabi ng Biblia, wala nang hihigit na pagmamahal na ibinibigay ng isang kaibigan sa kanyang kapwa-kaibigan, kundi ibigay yung kanyang buhay. Ibinigay ni Jesus Christ yung kanyang buhay. At sabi ng salita po ng Diyos, tayo ay pag-aari niya. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Amen. Mali ang pag-unawa ng mga taong ito. Okay? Kaya nga, mas mabuti pa na masaktan tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos sa ikaliligtas natin kaysa hindi na marinig ang salita ng Diyos at masaktan sa magpasawalang hanggan na kaparusahan pagkatapos ng buhay natin.